Good day everyone, my name is Angelo Maturan Misa and I will be your teacher for today's lesson. So today, we will gonna talk about the psychological foundation of curriculum and the last philosopher under this topic, which is Daniel Goleman. We will gonna talk about the theories that Daniel Goleman proposes in relation of psychological foundation of curriculum. But before we tackle the main topic or the theory that Daniel Goleman proposes, let us first talk about the objectives that we must comply or achieve at the end of the lesson. So first, describe the psychological foundation of curriculum based on Daniel Goleman's contribution. So we were gonna talk about the theories that Daniel Goleman contributed in psychological foundation of curriculum. Next is specify Goleman's contribution from other philosophers who contributed in psychological foundation of curriculum. So as we all know, there are different philosophers who proposes their different theories about the psychological foundation, and let us first define or specify the Daniel Goleman's contribution from other philosophers. And the last one is identify the importance of emotional intelligence by Daniel Goleman's theory reflecting in real-life scenario. So, emotional intelligence is the theory that Daniel Goleman proposes that helps psychological foundation of curriculum develop. So now, let us first talk about the background of Daniel Goleman. Daniel Goleman is a psychologist and a science journalist known for his work on emotional intelligence. While he is not primarily associated with the field of education or curriculum development, his contribution to the understanding of emotional intelligence have had implication for various domains including education. So Daniel Goleman plays a huge significant role of the development of psychological curriculum. In his theory, it helps a lot of students on how to deal with their emotional intelligence. So Daniel Goleman's most notable contribution in his popularization of the concept of emotional intelligence or EI through his book Emotional Intelligence. In the context of education and curriculum development, Goleman's ideas have been influential in advocating for the inclusion of emotional intelligence in educational programs. His work suggests that fostering emotional intelligence in students can contribute their overall well-being, interpersonal relationships, and academic success. Educators and curriculum developers have considered incorporating activities and lessons that focus on developing emotional intelligence as part of his holistic approach to education. While Goleman's direct contribution to the psychological foundation of curriculum may not be extensive, his work on emotional intelligence has influenced discussions about the importance of addressing the emotional and social aspects of learning within educational frameworks. Kaya mapapansin natin sa teorya na isinulong ni Daniel Goleman ay mas nakapokus siya o nagbibigay siya ng atensyon sa mga emosyon na nararamdaman ng isang learner o isang mag-aaral. Habang sa ibang mga philosopher naman ay mas nakatuon sila sa mga paraan kung paano matuto ang isang bata. Ngunit si Daniel Goleman ay nakapokus siya sa emosyon na kung saan nakakatulong o may relasyon ang emosyon ng isang mag-aaral o ang learner sa kanyang pag-aaral, na kung saan kung maaapektuhan ng lubos ang kanyang pag-uunawa ng isang bagay kapag hindi siya emotional na stable. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang teorya ni Daniel Goleman na kung saan ito ay tinatawag na Emotional Intelligence Theory. So ano nga ba ang Emotional Intelligence Theory at paano ito nakakatulong sa larangan ng curriculum o paano ito nagbibigay ng tulong upang sa kaunlaran ng curriculum? So ang una dito ay ang self-awareness, self-management, motivation, empathy, social skills, na kung saan ay ang bawat isa ay kinakailangang may related sa isa't isa at nakakatulong ito sa paghasa ng isang mag-aaral. So ating munang
talakayin ang self-awareness. So, self-awareness involves recognizing and understanding one's own emotion or strength, weaknesses, values, and goals. It is the foundation of emotional intelligence, ika nga nila. So, sa self-awareness ay alam naman natin na dito natin nakikita ang ating mga kahinaan at kalakasan. So, individuals with higher self-awareness are better equipped to make informed decisions, navigate challenges, and understand how their emotion influence their behavior. So, makikita natin sa self-awareness pa lang, no, na kapag alam ng isang mag-aaral o ang learner na kung saan ano ang kanyang mga kahinaan at kalakasan, pwede niya itong magamit upang mag-cope up ang mga lesson o mga aral na kanyang kinakailangang matutunan. Sunod naman ay ang self-management. Sa self-management, it refers to the ability to regulate and controls one's own emotions and behaviors even in challenging situations. So, kinakailangan individuals who can effectively manage their emotions are more likely to remain calm under pressure, make thoughtful decisions, and handle stress positively. This contributes to the resilience and adaptability in various life situations. So, kinakailangan nating ma-manage ang ating sarili sa iba't ibang bagay na kung saan kailangan nating gawin ng masinop at dapat panatag pa rin ang ating sarili kapag ano man ang mangyari sa atin. Sa sunod naman ay ang motivation, na kung saan the motivation involves a drive to achieve goals and a passion for work beyond external rewards. It includes the ability to bounce back from setbacks, na kung saan kinakailangan nating i-push pa ang ating mga sarili sa mga akala nating hindi natin kaya. Kaya kinakailangan natin na i-push ang ating sarili upang makamit ang isang goal na ating inaasam. So, it-motivated individuals are more likely to set and achieve challenging goals. They tend to be persistent, resilient, and able to maintain enthusiasm even in the face of obstacles. This is crucial for personal and professional success. Sunod naman ay ang empathy. So, empathy is the ability to understand and share the feelings of others, putting oneself in someone else's shoes. Ika nga nila, wag mong silang husgahan kung hindi ikaw yung nasa pwesto nila. Kinakailangan mo munang maranasan ang kanilang naranasan bago ka humusga sa kanilang sarili. Kaya kapag ang isang tao o isang mag-aaral o ang learner ay may empathy na kung saan alam niya ang mga nangyayari sa ibang tao, ay mas nahuhubog ang kanyang sarili sa matutunan ng isang bagay. Ang panglima naman ay ang social skills, na kung saan social skills involves effectively navigating social situations, building and maintaining relationships, and communicating clearly. So, alam naman natin na ang social skills ay naglalarawan ito sa kung paano tayo nakikipaghalubilo sa ibang tao, na kung saan ang social skills ay napaka-importante para sa atin because individuals with strong social skills are adept at networking, collaborating, and resolving conflicts. In the workplace, these skills are crucial for effective teamwork and leadership, na kung saan nakikipaghalubilo tayo para mas maging epektibo ang ating pagkatuto. Ang limang ito ay napaka-importante, na kung saan kinakailangan ng isang learner ay magkaroon ng self-awareness, self-management, motivation, empathy, and social skills, na kung saan kinakailangan ito na taglayin nila upang sa gayon ay mas maging epektibo ang kanilang pagkatuto. Kagaya lamang ng pagluluto natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na kung saan alam naman natin kung sa ating mga sarili kung kailan natin malalaman kung luto na ba ang isang putahe na ating niluluto o hindi pa. Kinakailangan may self-awareness tayo at self-management, na kung saan kapag malakas na yung apoy ay hindi tayo na nagiging sa madaling salita ay natataranta ang ating mga sarili ay parang wala na sa katinuan dahil tayo ay nakakabahan na kung ano ang mangyayari sa atin dahil sa malakas na apoy, kundi alamin natin kung ano ang mga dapat na gawin natin upang maibsan ang apoy na iyon. Kapag meron namang
pagkatapos natin, habang tayo nagluluto, alam naman natin na tayo ang nagluluto sa putahing ito, ay alam natin kung ano ang makukuha natin kapag niluluto natin ito ng maayos. Di ba masarap? Kinakailangan natin na pag-igihan sa pagluto upang makakuha tayo ng mas masarap na putahe. Ganyan din sa curriculum, na kung saan kinakailangan ng isang mag-aaral may tinataglay ang emotional intelligence na isinusulong ni Daniel Goleman na Emotional Intelligence Theory. Yun lamang po ang teorya na isinulong ni Daniel Goleman, at yun po ang Emotional Intelligence Theory, na kung saan magkaiba po sa ibang mga pilosopo o philosophers patungkol sa psychological foundation of curriculum. Ang iba ay nakapokus lamang po sa iba't ibang styles o learning styles ng mga learners, at kay Daniel Goleman naman ay tungkol sa emotional na kanilang nararamdaman o ang kanilang self-awareness. So, kung babalikan natin ang mga objectives natin kanina, ay na ibigay natin ang konkretong kaalaman tungkol sa Daniel Goleman contribution sa psychological foundation of curriculum, na ihahambing natin ang teorya ni Daniel Goleman sa iba pang mga philosophers na nag-contribute sa psychological foundation of curriculum, at na-identify din natin ang mga importance of emotional intelligence by Daniel Goleman theory, na kung saan kinakailangan natin itong taglayin sa totoong buhay. At yun lamang po ang lahat tungkol sa Daniel Goleman theory, na kung saan siya rin ang pinakahuling philosopher sa psychological foundation of curriculum. Nawain sa talakaying ito ay natuto kayo ng kahit kaunti lamang, o natutunan nyo ang importansya sa teorya na isinulong ni Daniel Goleman. Paalam, maraming salamat.